Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Malinaw ang bitak sa chain of command. Ito ang reaksyon ng kilalang political strategist na si Professor Malo Tiquia kaugnay ng naging hakbang ni AFP Colonel Audi Monggao na hayagang binawi ang personal na suporta nito sa Pangulo. Sa isang pahayag, binigyan diin ni Tiquia na kapag ang isang aktibong opisyal ng Armed Forces of the Philippines ay handang isakripisyo ang 34 na taon ng serbisyo, malinaw umano na may seryosong nangyayari sa loob ng institusyon. Sabi ni Professor Malo, Colonel Audi Monggao, active AFP Army. When an active officer makes the supreme sacrifice of his 34 years of service, then the break in the chain of commands becomes palpable. Hindi man umano niya personal na kilala ang opisyal, inamin ni Tiquia ang bigat ng ginawa nito. Colonel Audi, sabi ni Professor Tiquia, di kita kilala, pero ang tapang ng ginawa mo. Saludo ako sa iyo, maraming salamat sa sakripisyo. Nagpahayag din siya ng pag-alala sa kaligtasan ng pamilya ng opisyal. Mag-ingat po kayo at sana maalis sa kapamahakan ang iyong pamilya. Bagamat personal lamang ang binanggit na pagbawi ng suporta, iginiit ni Tiquia na malaki ang bigat ng simbolismo ng ginawa ni Colonel Monggao. Kahit yan ay personal na withdrawal, malaking bagay na tumayo kayo at nakiisa. Sana mayroon pa na susunod sa inyo. Ayan. So, umaani ngayon ng papuri sa social media itong si Colonel Audi Monggao. At kanina nabasa ko yung post ng kanyang immediate superior, si Major General Mike Luhico, ang commander ng Philippine Army Training Command. Nilinaw ni General Luhico na kagabi na-relieve sa kanyang command itong si Colonel Monggao. Siya po ang dating commander ng Training Support Group sa Training Command ng Philippine Army. So, baka dinibdib ni Colonel Monggao ang kanyang biglang pagka-relieve. So, sa ngayon pala, officially on break status, kanang tawag namin diyan, New Year's break. Pagdating ng holiday season, tatlong break ang mga sundalo. May Christmas break, may New Year's break, at meron pang tinatawag na third break. Yung third break, wala nang okasyon. After New Year, pagbalik ng mga naka-New Year's break, saka naman alis ang mga third breaker. So, officially naka-break status si Colonel Monggao. Basta siguro, kagabi nalaman niya na nirelieve siya sa kanyang posisyon as commander ng Training Support Group sa Philippine Army Training Command. I don't know, anong iba pa niyang dahilan, kaya ngayong umaga, nag-post na siya, naging viral na yung kanyang post na wala nang moral ascendancy ang Pangulo to lead. Sabi niya, kaya effective today, July 9, I am withdrawing my personal support. Tumatalima pa rin si Colonel Monggao sa AFP at saka chain of command. Kaya lang, yung kanya lang is yung kanyang personal support. Wala na. Dahil wala na daw moral ascendancy ang Pangulo to lead as Commander-in-Chief. So, pinipilit pa ng Philippine Army Training Command na i-contact si Colonel Monggao, kailang hindi siya makontak. Naka-off ang kanyang mga cellphone siya. Ayaw niya magpakontak. I don't know kung ano ang
Iniisip niya ngayon, basta nagpahayag na si General Lohico na sa ngayon, ongoing na ang administrative and basta ongoing na ang investigation kaugnay ditong withdrawal of support para i-determine ano ang administrative at legal consequences ng kanyang action. May nabasa kong post kanina na wala naman daw nilabag na batas yung kanyang pag-withdraw ng support. Kaya lang pwede siyang maanuhan ng ano ito, administratibong kaso at saka pwede siyang humarap sa court martial. At kung i-court martial siya, ayun, pwede siyang matanggal sa serbisyo na without benefits. Yun ang masakit. Yun ang sakripisyo na ginawa ni Colonel Mongaw dahil kahit hindi siya makasuhan sa korte, dahil yung nabasa kong post is hindi daw act of sedition yung ginawa niya na pag-withdraw ng support. Kasi hindi naman siya nanawagan ng violence against this government. Ang kanya lang, personal support niya sa Pangulo, wini-withdraw niya. Kaya I hope na tama yung nabasa kong post, nagpapaliwanag. Dapat sana, nag-resign muna si Colonel Mongaw bago siya nagsalita. Kaya lang, hindi niya na napigilan eh. At sayang din, 34 years in the military service. Matatanggal ka, anong tawag doon? Sa dishonorable discharge. So kung dishonorable discharge ka sa armed forces, ay wala ka talagang matatanggap na benepisyo. Yan ang sakripisyo na nagbabadya kay Colonel Mongaw. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.